Okay? So, ayun. Maraming salamat ulit sa mga viewers natin sa ating mga viewers natin this Sunday night. Again, my name is Carl Loyola. At yun nga, marami tayong pag-uusapan dahil sunod-sunod na mga pasabog ng mga nakaraang araw. At alam nyo yan. At hindi lang sa female pageant, pati sa male pageantry dahil nung nakaraang araw. Kahapon lang, naganap na rin yung final callback ng Mr. Pilipinas Worldwide. So, pag-uusapan din natin yan mamaya. Basta ako may tanong kayo. Okay? So, saan tayo mag-uumpisa? Saan tayo mag-uumpisa ngayon? Saan nyo gusto umpisahan ang tanong na, ang ano natin, topic? Kagigising ko lang. Sabi ko dapat kanina magla-live ako. Magla-live ako ng 6:30. Nakatulog ako. Gumawa ako ng content kanina. Nakadalawang content din ako, tapos in-upload ko. Okay, kay mo rin daw natin umpisahan, sabi ni Yumi. Hello Yumi, ito si Yumi, active to lagi sa comment section. Lagi ito nakikipag-barde Yumi ko, umpisahan natin kay Maureen. Ito yung kay Maureen Montaigne. Actually, si Maureen Montaigne, parang pagpasok pa lang ng January, alam ko na lalaban siya sa Miss Universe Philippines kasi alam niyo naman dito sa atin ang balita mabilis kahit saan mabilis umikot, so parang nakumpirma ko na kung kani-kanino na si Maureen nga ilalaban, pero hindi alam ang representasyon. Hindi siya pwede mag-Batangas kasi nga may Miss Universe Philippines Batangas na may franchise ang buong Batangas, kaya hindi niya talaga pwedeng isuot ang Batangas. Tapos at one point parang kumalat ang chika na magtatagig, pero hindi rin pwede magtagig kasi nga yari na rin ang representasyon ng tagig. Actually, ang daming ang umikot na pangalan para dun sa tagig na yun, 'di ba? Sa syudad ng Tagig. Hanggang sa yun na nga, umikot ulit ang pangalan ni Maureen sa Quezon Province, kung saan na lang, no. Ayun nga, sa Quezon Province. Ayun naman, umiikot na rin naman ngayon sa social media yung Maureen Montaigne, Quezon Province, ganyan. Tapos biglang yun nga, magba-back out nga daw, parang ganyan. So ay, hindi pa nga na-confirm, hindi pa nga nasasasyan, biglang may issue ng back out, no. So any questions kay Maureen? Sige, sagot muna tayo ng mga Maureen questions, mamaya tayo dun sa iba. Nag-story na si Maureen. Anong story ni Maureen? Ito, nag-story si Maureen. Di siya mag-join. Ito, sabi ni Rai, nag-story na daw si Maureen, hindi daw siya mag-join. So, mukhang konfirmado na nga yung pagbaback out. Parang ganyan. Kung galing talaga kay Maureen. So, i-check natin. Hindi pa ako nagbubukas ng social media simula kanina. Check natin. Ano kayong pasabog ng Laguna bukas? Sige, anuhin natin. Ito. Ito, nakita ko na nga. May sinabi si Maureen ngayon sa story niya. Hello everyone, I would like to thank you all for your support within the pageantry community. I would like to formally announce I will not be competing in MUPH. I have international modeling contracts I cannot break. I'm looking forward to supporting all of the queens this year. May the best woman win, wishing everyone love and light. So tanggal na si Maureen sa listahan dahil ito kinumpirma nga niya mismo na sa kanya. Ayan, sa kanya na mismo nang galing. So yun nga, wala nang Maureen Montaigne. So malamang wala na rin Quezon Province. Or baka may Quezon Province pero ibang babae. Kasi 'di ba may franchise sila, baka ibibigay nila sa iba. So abangan natin kung sino isa-search nila na Quezon Province. Any questions ulit kay Maureen? Okay, wala na may tanong kay Maureen. Lipat na tayo sa ibang girl. May Miss Universe Manila ba? Miss Universe Manila parang wala pa. Okay, lipat na tayo sa ibang girl. Tapos na tayo kay Maureen. So, sunod na natin, Iliana Aduana. Ito, hindi na rin naman tago sa atin. Si Iliana talaga yung pinapakita dun sa teaser, ano? Kahapon, di tahimik tayo kahapon, Saturday. Tapos biglang nag-post ang Miss Universe Philippines Laguna ng pa-teaser.
Tapos yung backdrop, anino ni Yana. Dun pa lang sa backdrop, nakumpirma na natin kasi si Yana yung nasa picture, di ba? Yung candidacy ni Yana, actually parang January 1 pa lang din, parang alam ko na siya kasi ang dami rin naman nagbabalita. Although hindi kinonfirm ni Yana, pero yung mga iba, ang bilis kasi ng balita sa atin eh. Kinonfirm na may Yana. Tapos, parang umikot pa nga yung balita na kasi nga, may franchise ang Laguna, tas solid yung franchise kasi ng Laguna. Yung may hawak nun, hindi pwedeng, alam nyo yun, hindi pwedeng magkaroon pa ng ibang franchise sa Laguna kasi that's sa kanila lang. Tapos at one point, parang kumalat yung issue na kung hindi nga daw maglalaguna si Yana, baka ibang town yung i-represent niya, parang ganyan. Hanggang sa kahapon nga, nag-announce na yung Miss Universe Philippines Laguna, yung mismong Miss Universe Philippines Laguna, di ba? Sila rin pala yung may maghahawak or maghahandle sa candidacy ni Yana. So, anong tao nang i-represent ni Yana? Malamang sinilowan pa din. Siguro nangyari doon, kumuha ulit ng franchise yung MUPH Laguna ng isa. Tapos, si Cappuccino, hello, tapos si sinilowan yung i-represent niya. Bukas, 7 o'clock PM sa Santa Rosa yung sashing ceremony niya. So yun, ang daming no. Ang daming nagulat. Ang daming nagulat kay Yana, no. So anong thoughts nyo about sa pasabog ni Yana? Tapos yung post kahapon ng Miss Universe Philippines Laguna, kinambyuhan din ni Yana ng post. Nag-post din si Yana na naka-color black siyang gown. Na parang February 1, di ba? February 1 ba kahapon? O, February 1 kahapon, no? Kinambyuhan niya agad ng post na nakalagay doon. Parang mahal niya daw tayo. Parang ganyan, mahal niya yung mga fans. So, obvious na si Yana talaga yung nasa post. Ayun. So, wala na talaga may tatago. It's Iliana Aduana na for tomorrow. So, again, what are your thoughts for Iliana Aduana? Sagot muna tayo ng mga questions kay Iliana. Duke, hello. Same org yung kay Iliana and Loisa. Bakit ganon? Hindi dubaan sa pageant si Iliana, 3 franchise. Jaja, pwede siya mangyari. Yung iba, siguro nakikita, unfair daw kasi daw hindi daw dumaan ng local pageant si Iliana. Guys, wala tayong magagawa. Ganun talaga, pwedeng mangyari yung ganon. Parang ano yan? Paano ko ba i-explain? Kunyari ako, hindi ko ma-explain pero kayo na yung kayo na yung bahalang mag-analyze. Kunyari ako, tapos bumili ko ng 2 franchise. Magpapapageant ako kasi ako yung national director. Kung baga, bahala ako sa kung anong gusto kong mangyari kasi national director ako. Sabi ni Rai, parang supplier lang. Ayan, ganun yung tamang rationale. So, ayun, national director ako. Bahala ako sa buhay ko kung anong gagawin ko. Kung magpapapageant ako, mag-a-appoint ako. Di ayun, papageant ako, 2 franchise ko. Dinalong 2 doon, siya yung isesend ko. Ngayon, may isang babaeng pinaka-inaahi ko. Gusto ko, inaahi ko talaga. Gustong sumali, mag-MUPH. Pahirapan ko ba yung babaeng gustong gusto ko, di ba? Syempre, hindi na. Kung may isa akong franchise, ibibigay ko na lang sa kanya, matik. Ganun siya, ganun ang nangyayari. Ngayon, kung may franchise ka, kung national director ka, may gustong babae ka, ibigay mo na agad sa kanya yung representation. Ba't ka pa magpapageant, diba? So, hindi siya unfair. Gigets nyo? Yun, kasi nababasa ko sa ibang comment section, unfair. Kasi nga yung ibang mga town, diba? Dumaan nga ng national pageant, ganyan. Sumabak sa pageant. So, nasa national director pa rin yung huling say, yung huling halakhak. So, hindi siya unfair. Kasi, decision yun ng national director and we must respect the decision of the national director. MUPH Paranaque. Sige, mamaya yan. Any thoughts kay Yana muna tayo? Since Yana yung pinaka-confirmed. Best styling for Iliana. May need ba baguhin for her previous styling? Ano ba sa tingin nyo? May need ba baguhin sa styling niya? Ako, okay lang ako. Gusto ko yung pagiging minimalist niya. Minimalist? Hindi, kasi yung recent post niya, yung naka-black siya. Sobrang minimalist lang. Yung tama lang. Yung walang masyadong eksena. Yung naka-black siya. Yung nilabas niyang picture.
Ayun, siguro dun lang na direction. Ako height daw ang weakness ni Iliana. May nagbanggit dito. Ex-senadora si Iliana. Ano sabi ni Yumi? Ni Yumi ko, ako heights lang weakness. Height daw. Sakto lang, hindi naman maliit, hindi naman katangkaran. Pasok ko na. Tsaka guys, yung height parang alam nyo naman, pwedeng nagmamatter sa pagdating sa Miss Universe stage, pwedeng hindi. Kasi sa Nigeria, hindi naman ganun katangkaran din. Tsaka yun, ang mini-measure pa lang kasi natin dito, Miss Universe Philippines. Alam niyo naman sa Miss Universe Philippines kung sino yung nangibabaw, kung sino yung may winning low pagdating sa finals, siya yung nakakakuha ng corona. Nakakapanghinayang si Maureen. At tapos na tayo kay Maureen, pero nakakapanghinayang ba? Oo, nakakapanghinayang kasi isa rin siya sana sa makikigulo, pero yun yung decision niya eh. Sagot muna tayo ng mga Iliana questions. Wait lang guys, mamaya ibang franchise para ano tayo. Centralize. Iliana, MU or nothing po ba si Iliana? MU or nothing po ba si Iliana? Di ba galing siyang Earth? Kung ibibigay sa kanya yung Supra, bakit hindi? Pwede. Pero parang hindi ko nakikita sa Supra si Iliana eh. MU or nothing. Ayun na yung sagot. MU or nothing. Kasi ayaw naman natin makita si Yana sa cash mo. Confirm po. Iliana for... Si Rafi, Iliana for Miss Cosmo daw. Do you think Yana have a chances of winning? Ito, Ale and Deb. Chances of winning daw kay Iliana? Meron. 1 to beat yan definitely pag nag-confirm yan si Iliana. Ang candidacy ni Iliana ay parang candidacy ni Atisa Manalo. Ganun natin siya makikita ngayon. Ngayon ang hanapin nyo kung sino yung Alexi Brooks this competition. Hindi pa ako pupunta bukas. Ano sa tingin nyo dapat atake ni Iliana this year? Atake ni Iliana dapat this year, hindi na siya pwedeng mag-dark horse kasi hindi naman siya dark horse. Ano ba sa tingin nyo? Ano ba bang pwedeng gawin ni Iliana at maging atake niya? Tahimik lang? Low-key? Hindi rin siya, mahihirapan din siya mag-low-key kasi nga hindi siya dark horse. Panigurado pag nag-confirm yan si Iliana bukas as dumating yan ng press presentation, dumog yan. Iliana versus Winwin. Sige, mamaya tayong kay Winwin. Iliana muna tayo. Iliana, MU or Miss Eco? Siyempre MU. Kasi yun naman talaga yung goal ng lahat ng sumali. Miss Universe crown. Confirm na po ba si Iliana? Bukas pa mako-confirm. Pero based nga sa mga kumakalat, Iliana na yun. Baka naman sa Eco lang parang Earth, kaloka. So Eco kasi ang Eco at Earth equal lang. Thoughts po kay Iliana sa former Binibining Pilipinas candidate. Ito. Abby, thoughts daw kay Iliana sa former Binibining Pilipinas candidate. Kasi nga daw, ang BBP, sinasabi ng ibang mga fans ay never or bihirang mananalo pagdating sa MU nga daw. Yun yung ano nila. Nakikita. Pero, guys, again, mga nanalo dun sa Miss Universe Philippines, lahat naman sila nag-perform talaga kasi ng finals eh. Sila yung mga nag-shine. Simula kay Rabia, kay Bea, kay Celeste, kay Chelsea, kay Michelle D. Sila yung mga talagang nag-shine eh. Sila yung mga nag-shine talaga ng finals kaya sila yung mga nanalo eh. Yung mga galing Binibini na naungusan talaga eh ng mga nanalo eh. Kaya kung sino yung mag-shine talaga pagdating sa finals, may winning low. Sila talaga yung makakakuha. Regardless kung galing Binibini or hindi. Kaya huwag kayong maniniwala dun sa paggaling Binibini, hindi mananalo. Sige, Yana pa tayo. Hanap lang ako ng mga question na Yana, ha. Iliana na po talaga, nasa GC po ako. Ayan, sino to? Wala kang pangalan. Nasa GC na daw siya ni Iliana. Anong pangalan ng mga fans ni Yana ngayon? Yanaverse ba?
Nasa judge pa rin daw ang last call, sabi ni Yumiko. Eto, sabi ni Omeng, Iliana versus Eloisa. Dito naman tayo magkakatalo ngayon. Kasi nga si Eloisa hanggang ngayon pa rin, para sa akin si Eloisa pa rin ang pinakamalakas na newbie. Newbie in terms of na ngayon lang kasi natin nakilala, pero hindi naman kasi nabago si Eloisa sa pageantry. So, newbie, yun nga, sa mukha, fresh faces. Hanggang ngayon si Eloisa pa rin talaga yung number 1 sa akin. Tapos parehas silang Laguna. Si Eloisa ay magdadala ng session ng Laguna, na as in Laguna province, kasi si Eloisa ay nanalo sa MUPH. So kung bukas i-announce siya na malamang sinilowa na yung sash niya. So sino ba nakikita niyo mukhang maglalaban? Pero sa mga newbie talaga, Eloisa sa akin. Eloisa ba? Teka lang Eloisa, sino na ba? Wait lang, isipin ko lang. Eloisa pa rin. Ito si OMJ, Eloisa pa din. Dun sa mga newbie, dun tayo sa mga newbie fresh faces the side. So may mga nakaronahan pa recently. So, sino na yung pangalawa ko? Ngayon ko lang naisip yun Anyways, yun nga. Eloisa, Iliana. Magandang magandang bakbakan yun sige, hanap ako ng mga Iliana questions Mamaya pag-usapan natin yan si Bohol. Nababasa ko si Tyre. Ito yung natatakot ako dyan kay Tyre. Eloisa versus Harina Sadnu. Rendel. Ayan, mukha nang wala nang question kay Yana. Ayan, punta na tayo kay Winwin Marquez. Hindi na rin siguro to tago sa inyo, na umiikot na rin ngayon sa social media si Winwin. At si Winwin nga daw ay magre-representa ng Muntinlupa. Within this week din ang announcement noon, itong darating na week. So anong thoughts natin kay Winwin? Ayan, any questions na? Question nyo kay Winwin. Confirm na ba si Winwin kasi may upcoming teleserye siya sa GMA? Ayun ang hindi ko alam. Yung schedule. Kung paano niya ayusin yung schedule. If hindi MU makukuha ni Winwin, ano makukuha niya? Si Winwin ay MU or nothing. Para siyang si Christy McGarry last year. Sina Chris Hanson, si Christy McGarry. Kasi nasa inclusive category sila. Okay. Sige, Winwin Marquez na tayo. Yung mga tanong niyo about kay Winwin. Iliana, malaking chance manalo. Ayun, tapos na tayo kay Iliana. Luigi, wala nang tanong-tanong kay Winwin. Ilalaban mo yan. Ilaban daw, sabi ni Luigi. Malaki ba ang chance ni Winwin? Malaki ang chance ni Winwin in terms of nasa inclusive category siya. Kung pipili ang organization ngayon ng gusto natin padala natin nasa inclusive category, doon yung malaki yung chance ni Winwin. Kasi nga si Winwin, lahat ng inclusive nasa kanya. Age, yung pagiging married, tapos may anak, ganyan. Even yung height na kay Winwin, kasi alam naman natin na hindi naman ganyung katangkaran si Winwin. So lahat ng take back sa inclusive side, kinuha niya lahat. So, doon naman malakas si Winwin. Ngayon, kung si Winwin talaga yung magsashine sa finals, bakit hindi ibibigay yung corona, diba? Pero guys, hintayin muna natin yung confirmation ni Winwin kasi umiikot pa lang naman sa social media yung pangalan niya. Pero mukhang siya na talaga. Siya na talaga Sige, sagot pa tayo ng Winwin. Winwin Universal Woman daw. Wala naman yung Universal Woman sa MUPH. Yung Maureen po, tapos na tayo. Ayun, punta po kayo sa IG na Maureen. Si Maureen na yung mismo nag-confirm na hindi siya magko-compete this edition. So, wala nang Maureen Montaigne. Anong lalawigan daw ang i-represent ni Winwin? Lalawigan talaga. Gusto ko yun. Si M Pageantry kung nakapalo kayo kay M Pageantry, binasag niya mga pa-announcement ng mga org na to.
Nilagay, pinost niya lahat ng mga mag-a-announce this year. Nakakaloka si M. Pageantry. Kung dito ka man M. Pageantry. Confirm na si Piang. Or MPUPH Mandaluyong. Si Piang parang kamukha ni KitKat. Anyways, naka-win-win pa tayo. May nakita akong post ng trainer ng Munte. Kasama si Win-Win. Eh di win-win na. Maniwala kayo sa win-win na. Maniwala kayo sa post sa win-win na nga. Sige, win-win na tayo. Ate Iliana, sure na daw. Sure na po si Iliana. Baka hindi pa kayo maniwala doon sa post. Hubog na ni Iliana yun. Katawa na ni Iliana. Tsaka punta kayo sa Instagram ni Yana. Si Yana na rin nag-confirm sa sarili niya eh. Puro MU na yung mga post ni Yana eh. Okay. Ano na? Tapos na tayo kay Win-Win. Sino na next natin? Tagig na. Win-Win daw or Iliana, kanino katataya? Huwag niyo akong tanungin ng ganyan. Pare-parehas kasi kami ni Iliana tiga Laguna eh. Iliana, Eloisa, ako. Thoughts about kay Legado. Ano po na tayo sa Tagig? O, Tagig na tayo. Ito hindi nyo pa rin ba alam kung sino yung Tagig? Sino yung sa Tagig sa tingin nyo? Mangyayari ang sasyang ng Tagig Feb 7 ata or Feb 8. Hindi rin ako sigurado kung Feb 7 or Feb 8. Pero sino sa tingin nyo magtatagig? Nasa Katrina lang yan. Nasa dalawang Katrina lang yan. Sino sa tingin nyo? Ay, daming dimaranan. Naku, masasaktan kayong lahat sa mga nagdidimaranan dyan. Katrina Halilig. Pero mas bet ko si Katrina Velarde. Yung Tagig, nasa Katrina lang yon, so kayo na yung humusga. Kung sino. Pero mas bet ko si Katrina Velarde. Yun yung Tagig this week na din ang announcement nun. So abang-abang lang din tayo. Legado daw. Legacy. MUPH Oriental. So anong tanong niyo sa Tagig? Marami ka nababasa Dimaranan. Mas marami pa rin kay Dimaranan. Anong question nyo kay Tagig? Kung sakali. Katarina Rodriguez. Ay, may nasagap ako dyang issue. Chika dati. Na parang at one point, Katarina Rodriguez daw dapat yung magtatagig. Pero hindi ko alam kung gaano ka-accurate yun. Ang galing no, Katrina pa rin. Katrina Eliza Gray. Legado na yan. Nagbakasyon lang pala si Dimaranan. Ang galing din kasi Dimaranan sumabay sa sa hype eh. Talagang nakisakay din eh. May thoughts mo kay MUPH Tarlac? Sige, mamaya tayo kay Sasha. Okay, wala naman tayong pag-uusapan kay Katrina. Kung sino mang Katrina yun kasi hindi pa naman nagko-confirm kung sinong Katrina. So, aabangan natin yan this week. Ayun. Thank you so much. Hello, late ka. Late si Myra. Hello. Thank you guys. Bye-bye. See you.